여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here, 4 times EPS topic exam passer. And it's been 10 years na nagturo po ako ng Korean language specializing in EPS topic. Okay, so bali, linawin ko lang, hindi nyo ako kalaban. Ako'y nag-update lang ng mga information na makakatulong sa inyo mula sa mga legit na source like HRD Korea and DMW. Okay? So yung gusto kong pag-usapan for today's video is yung registration at yung time nung exam. Okay? So kasi based sa experience ko sa loob ng 10 years na pag-assist at pagtuturo, okay, meron mga nag-i-inquire or gustong or interested na magtrabaho sa Korea. Pero gusto nila mag-aral sila kapag may registration na. Or kapag siguradong nakaregister na sila, dun pa lang sila mag-e-enroll at mag-aaral. Okay? So ngayon, ihimayin natin yung from registration and then sa exam date, kung ilang araw lang ba ang palugit nyo para mag-review. Actually, nandyan na pala, nakasulat na dyan sa taas, di ba? So imagine nyo, tignan nyo yung registration ng exam is March 9 to 12. Nung nakarang update nila, March 9 to March 11. Diba? Ewan ko. Let's see. Okay, so 9, 10, 11. So actually 3 days. Baka nagkamali lang sila dito, March 11 siguro. So yung registration is 3 days. Okay, 3 days. And then, yung start ng exam is March 26 to 29. Okay? So mayroon lang kayong ilang weeks, halos more than 2 weeks na mag-review para para makapasa kayo sa exam, di ba? Imagine, kaya ba yun lahat kung nag-start ka pa lang na sige, let's say ex-core ka, galing ka na ng South Korea. So matagal ka nang natenga sa Pilipinas, di ba? Dati easy pa yung exam na pinagdaanan mo nung una, easy. Kasi ngayon iba na yung exam iba na yung exam. So hindi na fit dun sa dati mong review. Kaya imagine nyo, more than 2 weeks lang ang palugit mo para mag-review. Tapos pataasan pa ng score. Okay? So yung point ko lang sa mga interested talaga na magtrabaho sa South Korea, ang main requirement is to pass the exam. So kailangan mag-start kayo ng maaga sa pag-aaral. Okay? Huwag niyong panghinayangan yung parang sabihin, kasi sinasabi kasi ng iba, baka daw makalimutan nila. Or para fresh daw. Pag may registration na daw or pag naka-register na sila, dun sila mag-aaral. Akala mo naman is kaya nilang isaksak sa isip nila yung buong Korean language sa loob ng 15 days or let's say 20 days, di ba? Hindi siya kasi magme-memorize kayo ng mga vocabulary, di ba? Oo, sa loob ng 15 days or 20 days, let's say, doon matututo kayong magbasa, matututo kayong magbilang. Okay, so yun lang. Pero yung mga memorization ng vocabulary, yung meaning ng mga yung importante kasi dito, yung meaning ng binabasa nyo. Kung di nyo naintindihan, ibig sabihin, di kayo nagme-memorize ng vocabulary. Okay? So yung pag-memorize ng vocabulary, kanya-kanya kasi yan. Hindi pwedeng ipang-memorize kita. Pag nag-enroll ka sa akin, hindi naman pwedeng ako mag-memorize sa'yo ng vocabulary tapos ipapasa ko na lang sa'yo, dadasalan na lang kita para malipat sa'yo yung mga vocabulary na minemorize ko. Hindi po siya ganun. Hindi po siya magic. Okay? Sa mga interested na magtrabaho sa Korea, start kayong mag-aral ng maaga. Hanggat walang exam registration, mas okay siya kasi may chance pa kayo na mag-review ng maayos kasi nga memorization is the key. Okay? So imagine niyo yung, 'di ba, yung time frame from registration to start date of the exam, 'di ba? Halos more than 2 weeks lang siya. 'Di ba? So, nagtatrabaho ka pa, panigurado, may iba ka pang ginagawa. Di pwede kung tutok ka sana, di ba? Pero imposible talaga na within 15 days talaga is maipasok mo lahat yung Korean language sa isip mo. Di ba? Kaya kung kayo ay nagbabalak na magtrabaho sa Korea, kailangan mag-aral kayo ng maaga, mag-start kayo ng maaga. Kasi mas mahaba yung review nyo, mas mahaba yung memorization ng mga words, mas okay po siya. Okay? Tanggalin natin yung mindset natin na para fresh, ganun, para fresh yung pinag-aralan. Hindi.
mas maraming stock knowledge, mas okay talaga siya. Kaysa dun sa fresh na sinasabi ng mga nag-i-inquire sa akin na para fresh daw yung pinag-aralan, blah blah. Hindi po. Kailangan maraming stock. Kailangan maraming kang stock na vocabulary na i-memorize mo throughout the time para makapasa ka sa exam. Okay? So ngayon, ang konti ng quota, di ba? 100 lang final passer kung napanood niyo yung last video ko, di ba? So 100, pataasan ng score. So yung 100 na pinakamataas ng score, so sila lang yung mase-select as final passer. Di ba? So may mga nagtatanong, ganito rin ba kaya yung quota ng regular exam? Ang sagot ko naman dyan is panigurado, konti lang din ang quota ng regular. Kung konti lang tong sa EPS or sa SCBT or X-Score, panigurado asahan na natin, konti lang din ang magiging quota ng regular. Alam naman natin lahat, diba? Na-explain ko na sa mga video ko na mahina pa sa ngayon yung Korea. Marami nagsasara, marami mga EPS na nasa Korea na nakatenga, naghihintay, naka-release, di ba? So, mahina pa talaga sila. So, kung magkaroon man ng regular exam, panigurado, expect muna natin na konti. Okay? So, kaya kailangan yung, kung konti yung quota, pagalingan, pataasan ng score. Kaya kailangan mag-review talaga kayo ng maayos. Kasi, kung ang goal nyo lang is mag-take ng exam at hindi pumasa, okay lang. Pero kung goal nyo talaga makapasa sa exam, kailangan mag-start kayo ng maaga, magsunog kayo ng kilay, sunugin nyo na lahat ng pwedeng sunugin, review ng maayos kasi yun talaga yung kailangan, mga lods. Okay? So, ako hindi nyo ko kalaban, okay? I'm sharing my experience for the whole 10 years, okay? Gaya nyo rin ako na dati nangangarap din na mag-South Korea, then hanggang sa natupad ko yung pangarap ko na makapunta ng South Korea at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapagtayo pa ako ng learning center na hanggang ngayon is nagpa-process ako online, okay? So, kaya wag niyo sayangin yung time nyo, mag-start kayong mag-aral kaagad, mag-review. Kung nakikita nyo yung mga dates dyan sa taas, di ba? Ang konti lang ng time frame before the exam date, di ba? Hindi nyo kaya yung may saksak lahat sa isip nyo yung mga dapat nyong i-review. So, mas matagal lang review, mas mahaba yung review hanggat walang exam, mag-review ng maayos, mag-aral, mas the best po yun. Okay? Kasi ang konti lang ng quota ngayon, pataasan, pagalingan sigurado. Kung sino yung magagaling na nag-review talaga, sila yung makakasali dun sa 110 o dun sa 100 na final passer na yon. So kung bumagsak ka, hindi ibig sabihin na hindi siya para sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka nag-review ng maayos or kulang yung nireview mo. Ganun po siya. Okay? So, kaya, sa mga nag-aabang ng regular, mag-review kayo ng maayos. Expect na natin na pag konti yung quota, mataas yung passing score. Pag marami yung quota, mas mababa yung passing score. Ganun sila. Okay? So, ayan, share ko lang yan sa inyo. Sana may natutunan kayo. Kung nag-enjoy kayo, may natutunan kayo sa mga video ko, pwede nyo naman akong suportahan. Follow me here on TikTok sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. And then may din ako dyan. Meron din akong showcase. Okay, kung may bibilin kayo, may showcase ako dyan. Baka gusto nyong bumili. Dyan na kayo sa showcase ko bumili. Okay, so ayun, maraming salamat sa panood ng video. Once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training. 4-time CPS topic exam passer. And 10 years na po ako nagtuturo ng Korean language. Good luck po sa lahat ng magtitake ng exam this coming March 26 to 29. Hindi ko pwedeng sabihin na sana pumasa lahat kayo kasi nga may quota lang po siya. Okay, good luck, pagalingan. Good luck sa mga magtitake ng exam, di ba? Galingan nyo. Kahit 1% lang yung chance, at least 1% is still a chance. Okay? Thank you so much for watching the video and you have a nice one, Yorobun. Annyeong!